Good morning ka Eli, Happy New Year. Happy New Year po sa lahat na nakikinig sa atin, sa ating po mga kababayan sa Bicol, Marina Aga, sa Indogabos, sa ating po mga kababayan sa Visayas at Mindanao, maayong buntag. Ayun. Okay, good morning sa ating mga listeners dyan po sa RMN Cebu, DYHP, at RMN Cagayan de Oro sa DXCC, at RMN Davao sa DXDC, at RMN DWNX diyan po sa Naga, at dito po sa DCXL Manila, at sa lahat po ng inaabot ng ating broadcast nationwide, netwide. Sa ating mga listeners sa abroad, ma'am, talagang marami na ho ngayon ang nagbibigay din ng mensahe sa ating mga suki. Oo, marami tayo kaeling mga kababayan sa labas ng Pilipinas na parating sumasama sa atin bawat linggo. Kaya sa inyo po, Happy New Year, saka maraming salamat. At syempre ay kumustahin natin ang mga naging aktibidad ng ating Vice Presidente. At alam naman ng lahat, ang isa ho sa talagang pinagtuunan niyo po ng pansin, ma'am, ay yung inyo pong personal na pakikiramay dito po sa mga naapektuhan, naging biktima po ng Bagyong Usman, lalo na po dyan sa may Kabikulan. Tama ka, Eli. Alam mo ka, Eli, nung ano pa lang, December 30, pumunta ako ng Albay para para makiramay sa pamilya ni Congressman Rodel Batocabe. Pero gusto ko sanang dumiretso ng Tiwi kasi Tiwi Albay, kasi nabalitaan natin na nagka-landslide doon at meron pang retrieval operations, pero hindi tayo pinayagan kasi marami palang daan na nakasara pa. Hindi makakapunta. So pumunta ako ng Kamsur ngayong week, right after the New Year. Dalawang lugar yung pinuntahan namin. Isang araw nandun kami sa Sangay, Camarines Sur. Ito ka Eli, nakakaawa to kasi yung exact barangay saka exact na lugar na tinamaan na matindi nung Typhoon Nina. Siya din yung tinamaan na matindi ngayon. Isang barangay yung pinuntahan namin, yung barangay Sitio Igot. Ito ka Eli, papunta pa lang doon. Ito yung parang nagbo-border na siya sa Tiwi saka sa Sangay. Unang araw na pwede nang makarating, madaanan. Pagpunta namin ka Eli, nakakalungkot kasi dun lang sa lugar na yun 30 yung namatay. Sa Sangay lang 30 yung namatay, at pagpunta namin meron pang 16 na hinahanap. At nakausap namin yung mga pamilya, nakausap namin yung mga neighbors ng mga namatay. Kinakwento nila kung paano nangyari yung landslide nung gabi. Nung gabi ito ng December 29, ilang araw na kasi kaeling umuulan. Ang kwento nila parang lumindol tapos may narinig daw silang dalawang malakas na putok. Siguro ito na yung pagguho ng lupa. At napakabilis ng pangyayari. Pero nakakalungkot ka Eli kasi halimbawa may isang tatay na nakausap namin, nagtatrabaho kasi siya sa Legazpi. Hindi siya nakauwi kasi hindi makadaanan yung na-stranded siya. Pero parang 12 yata yung anak niya, yung 8 namatay. Yung 8 namatay, yung may nakasalbang isa, yung asawa niya saka yung isa pang anak nawawala pa. Pero alam mo yung Eli, parang paano ka magsisimula muli? Hindi lang ito hanap buhay, pero yung buhay ng mga kapamilya mo parang sa isang iglap nawala na. Merong isa na nagtatrabaho sa Maynila. Yung kwento niya, kausap niya pa, sumakay siya ng bus para makapag New Year sa bahay nila. Bago siya sumakay sa bus, nakausap niya pa yung asawa niya. Sabi daw ng asawa niya, mag-iingat ka sa pagsakay ng bus. Iyak siya ng iyak kasi sabi niya, ako yung sinasabihan na mag-iingat, pero pagkababa pala ng telepono nadaganan na sila ng lupa. Maraming mga kwentong ganito. Sa isang covered court, nakahilera dun yung mga patay. Talaga nakakaawa. Sa kinabukasan naman pumunta kami sa Buhi. Yung sa Buhi ka Eli, 2 yung worst hit na barangay.
yung pinuntahan namin sa Ilaya. Saka may isa pa, Santa Cruz. Hindi na namin napuntahan yung Santa Cruz kasi galing na daw dun si Mayor the day before. Pero yung dinat na namin mas grabing devastation. Totoong mas konti kaysa sa ngayon namatay, 18 yung namatay. Pagdating namin sa 18, 12 pa lang hinahanap, yung 6 hindi pa nahanap. Pero yung buong barangay, natabunan ng putik. At ito yung putik na napakalalim. Pagpunta namin, yung water supply nila na cut off, wala silang tubig inumin, walang kakainin. Ang pinaka masaklap nito, hindi lang bahay nila, hindi lang mga kapamilya yung namatay, pero yung kabuhayan wala na. Dahil yung mga tinataniman nilang mga palayan, talagang nabaon siya sa putik. Sa putik, opo. So talagang hindi alam ng mga tao kung paano sila mag-uumpisa. Yung tulong natin, meron tayong tulong, pero kahit nabigay namin yung tulong, pag alis namin, nag-aalala ka para sa kanila kasi paano na yung mga susunod na araw. Opo. Pero dito ho, ma'am, talagang marami nagsasabi na noon hindi naman ganun. Bakit kaya parang biglang lumambot din ang lupa ron at nagkaroon ng pagguho? Actually, Kaeling, kwento sa amin, ito daw yung pinakagrabe nangyari sa kanila. Kunikwento nila, yung pinakahuling ganito kagrabe, lalo sa Barangay Ilaya, 1945 pa. Naulit ngayon. At tingin ko, Kaeling, maraming dahilan. Halimbawa, yung pagkawala ng kahoy sa mga bukid. Nakakalbo na. Tapos ilang araw nang umuulan. Yung kwento dun, Kaeli, walang masyadong warning. Totoo na yung... Kasi ma'am, ang sabi, hindi naman ganun kalakasan itong ulan. Oo, hindi na take into consideration, Kaeli, yung tagal ng ulan. Ang bagsak ng tubig Yung kinikwento nga dun sa Sangay, hindi ganun kalakas yung ulan. Pero dahil sobrang tagal ng ilang araw nang umuulan, talagang bumigay na. Ayun, opo. Okay, so yun ho, no, sa ating mga kababayan. At syempre, nandiyan na po yung trahedya. Ang pinaka-importante, ma'am, isa po kayo sa naunang dumamay at personal na tumugon, no? Bagamat kung pag-uusapan natin yung tulong pinansyal, talagang limitado po, no? Limitado. Ang pondo po ng Office of the Vice President. Pero meron ho kayong mga panawagan din, di ho ba, na pati sa mga pribadong sektor na maaaring tumulong sa ating pong kababayan dyan po sa Camarines? Actually, yung cash assistance na binigay natin, Eli, ito yung para maumpisan ulit nila yung kabuhayan. Galing yun sa opisina. Meron kami budget para doon. Pero karamihan sa relief goods na binigay, galing talaga sa aming Angat Buhay partners. Halimbawa, Eli, unang araw pa lang nanawagan kami, nag-respond na yung aming Angat Buhay partner, yung Church of the Latter-day Saints. Ito, sa experience namin, Eli, over the last 2.5 years, sila talaga yung pinakamabilis mag-respond. Nagbigay na ng bigas, nagbigay ng mga pagkain. Tapos yung Coca-Cola Foundation, tubig inumin. At napakahalaga yung tubig inumin kasi yung mga lugar nga nasira yung water supply, talagang kailangan na kailangan. Yung RAF Forwarding Corporation naman, matagal na namin itong partner, sila yung nagtatransport nung bigas. Yung opisina ni Congressman Raul Daza ng Samar, hindi kasi ako nakapunta kasi nasa Bicol ako. Pero yung ibang staff namin bumaba sa Samar para tumulong. Yung opisina ni Congressman Raul Daza yung tumulong sa atin. Nakapagbigay din ng assistance sa Katarman, saka sa Lope de Vega. Pero marami pa, halimbawa yung St. Teresa's Alumni Association, nagbigay ng school bags para sa mga bata kasi yung mga bata naubos yung kanilang gamit, talagang walang natira. Walang babalikan, pati bahay nga wala talaga. Pati damit, lahat wala. Totoo. Kahapon nagbigay yung CDO, yung CDO Food Share Incorporated, nagbigay ng maraming pagkain sa opisina. Yun, ibibigay natin yun sa iba pang mga lugar. Yung Women of Bel Air Foundation Incorporated, parati din itong tumutulong sa amin. Tumutulong din. Yung Rise Against Hunger, nagbigay din ng mga pagkain na ihahatid. Pati yung office ni Senator Sonny Angara.
nagbigay ng 3,500 food packs. Yung Manila Water Foundation ka, Ellie, ganun din. Sila saka yung Coca-Cola Foundation yung tumutulong sa atin sa tubig. Tapos yung Operation Compassion, ito isang NGO na, isang foundation na mula pa Typhoon Yolanda tumutulong na. Sa kanila natin kino-course through ka, Ellie, yung cash donations. Kasi ayaw natin na, yung opisina namin, ayaw namin tumanggap kasi wala naman kaming facility para ayusin yon. So, naghanap kami ng isang foundation na una sanay na, sunod mapapagkatiwalaan. So, sila na mga ngasiwa. Sila na yung mga ngasiwa. So, ito, yung Operation Compassion, sila yon. Ano naman ka, Ellie, yung mabuti din pag meron trahedya, napakarami natin mga kababayan yung gusto talagang tumulong. Ayun, apo. Pero ito kasi ka, Ellie, yung trahedyang ito, parang matagal-tagal pa yung tulong na kinakailangan. Lalo dun sa mga nag-landslide na lugar. Kasi unang-una hindi na sila makakabalik. Karamihan sa kanila, halimbawa yung Sangay, hindi na, yung sabi sa atin nung DPWH doon, baka hindi na sila payagang bumalik kasi talagang delikado na yung lugar. So, i-relocate na po sila? Most probably, i-relocate sila. Pero hindi kasi ganun kadali yung Kaeli. Mabuti yung ibang may pupuntahan. Apo. Pero yung iba kasi wala talaga. Yung sa Buhi naman, hindi yata sila i-relocate. Pero ang tanong, paano yung kabuhayan? Kasi wala nang wala nang mapapagtaniman. Pero kami ka Ellie in the coming days, tuloy-tuloy pa, tuloy-tuloy yung relief operations kasi marami pa din talaga nangangailangan. Pero yung pinakakailangan nila rehab. Kaya mabuti naman ka Ellie na bumaba na yung Pangulo kahapon sa Bicol kasi kahit papano hindi pala kahapon nung isang araw yata. Yung isang araw, yung January 4 kasi mahalaga talaga na yung Pangulo yung bumababa. Kasi nabibigyan ng order yung iba't ibang mga ahensya para gumalaw. Ito yung reklamo sa atin on the ground. Medyo mabagal kasing gumalaw pag government agency kasi yung bureaucracia, maraming hinihingin documentation. Kaya yung pakiusap lang sana natin ka Ellie, maging flexible. At totoong kailangan yung documentation pero sana bilis-bilisan naman. Yes, apo. Kasi yung pangangailangan andyan na talaga. Pero dito magandang balita ho siguro at sana talagang magkatotoo po ito. Yung anunsyo po ni Pangulong Duterte na yung sa 46 billion ata ito no sa road users tax ibibigay na tulong at dyan po sa rehabilitation. Totoo ka Ellie. Ito kasi ka Ellie, kahit nung nasa kongreso pa ako, ito talaga yung binigyan ko ng malaking atensyon. Yung flood control. Kasi halimbawa, sa amin yung nagkaroon ng malaking bagyo, Glenda yata yung ka Ellie, noong 2014. Nagkaroon ng malaking bagyo sa amin. Maraming, yung tubig dagat, marami sa kanilang pumasok at nasira yung mga palayan. Kaya sa akin ka, Ellie, mula 2014, 15, 16, ang binigyan ko talagang malaking atensyon, yung mga seawall. Para napoprotect sila. Halimbawa sa Naga, binigyan ko ng malaking atensyon, yung revetment ng river. Ito ka, Ellie, malaking tulong na marami ng lugar ang hindi bumaha. Pero sa Naga, meron pa dyan isang barangay na kahit ulan lang, matindi talagang na bumabaha. At nagpatawag na ako ng parang interagency meeting last year nung nagkaroon ng isang baha. Na marami kasing mga ahensya yung kailangan talagang sumampa. Kasi yung solusyon, nasa mga ahensya. At nagpapasalamat tayo sa DPWH amin. Ito naman yung nangunguna. Pero kailangan natin ng tulong ng marami pang ibang ahensya. Kasi maraming mga block. Halimbawa, yung river namin, kailangan laliman. Kasi grabe na yung siltation. Maraming Ellie, maraming mga kanal ang barado na. Talagang kailangan pagtulong-tulungan siya. Hindi pwedeng kanya-kanyang trabaho. Yes, dapat yung mga LGU na dadaanan, kailangan magtulong-tulong kasi damay naman lahat. Apo, ngayon pinag-uusapan nga, di ba, sa nakabinbin na paano ka lang 2019 national budget, yung mga budget sa flood control. Kaya lang napupunta ko sa ibang mga lugar na wala namang problema ata. Alam mo naalala ko ka Ellie, nung time yata ito ni Secretary Babe Singson. Dinidiscourage yung desilting. Dahil nakita na
pinagkukunan nito ng maraming korupsyon. Pinagmumula ng maraming korupsyon kasi hindi mo nakikita eh. Apo. Kasi yung pagpalalim ng hindi mo nakikita kasi nasa ilalim siya ng hindi tubig. Hindi masusukat eh kung sobra kaya sa amin Kaeling, ginawa ko noon dahil may ganun na directive. Ang ginawa ko, humiram ako sa DPWH ng equipment. Humiram ako sa kanila ng equipment paglinis ng Bicol River sa amin. Tapos yung city government yung naggagasolina sa kanya. So hindi siya kontrata. Kasi hiniram mo lang yung equipment. Tapos yung gasolina lang yung ginagawa. Pero alam mo Eli, halimbawa sa amin, yung pagdating na sa dagat, hindi na to kaya ng maliliit na equipment. Kailangan talaga malalaki. So siguro ibalanse yung pagiging maingat sa yung pangangailangan. Kasi talagang kailangan na kailangan. Pero nakakalungkot lang ito mga parang expose ni Congressman Andaya. Na pinapakita na maraming mga flood control projects napunta dun sa mga lugar na hindi naman kailangan. So, yung tanong natin, bakit ganon? Ano ba yun? Parang pagkukunan lang ng pagsisimulan na naman ng korupsyon? Kasi wag naman sana. Kasi pag ganitong sobrang baha, sobrang grabe ng bagyo, talaga yung pinaka-apektado yung mahihirap. Pag napunta sana sa tama yung pondo, sana hindi ganito yung epekto. Pero totoo talaga na napakahalaga po na pondohan yung mga proyekto sa flood control. Kaya lang, ilagay sa tamang lugar. Saka kung sino dapat ang unahin. Saka tingin ko, parang dapat sana hindi nagtatrabaho na kanya-kanya. Dapat yung lahat na ahensya umupo, lahat na ahensyang kasama, umupo, gumawa ng isang master plan. Kasi kung halimbawa, gagawa yung munisipyong ito ng kanyang plano, pero yung lalabasan ng tubig, dadaan sa dalawa pang munisipyo, hindi naman gagalaw, wala din. Mapupunta sa wala yung gasto. Sayang lang. At sana siguro dito, mapangasiwaan ng maayos itong yung pangako na 46 billion pesos na road users tax. Oo, saka sana kaagad Eli, kasi yung napansin namin, sunod-sunod na. Sana. Na kung sino yung nangangailangan, yun ang mabigyan. Sana nga Eli, makalabas ka agad dito kasi magkakaroon ng election ban eh. Pag nagkaroon ng election ban, walang patrabaho. So sana makahabol ito bago pa man magkaroon ng election ban. Siguro pwede naman ma-exempt yan ma'am na pag may mga kalamidad, di ba? Meron namang mga exemptions na binibigay Eli. Halimbawa na simula na. Tapos kailangan ituloy-tuloy. Sana mabigyan ng exemption. Ayun. At sana nga ho, no? At yung 2019 budget mukhang nakabinbin pa at ano kaya ito epekto nito ma'am? Halimbawa kung reenacted yung buong taon? Ito Eli, yung experience kasi natin saka yung aral na napulot natin sa reenactment ng budget, pinagsisimulan nito ng grabeng korupsyon. Kasi nangyari sa nakarang administration pangunahing obligasyon naman ng Congress ipasa yung budget. Kaya nakakalungkot na nagkaroon ng mga problema at marere-enact yung budget. Yung promise sa atin Eli ng Senado, ngayon lang umpisa ng taon. Pero sana magawan kaagad ng panahon. Kasi lalo na at panahon ng eleksyon, baka magamit kasi yung discretion nasa Chief Executive Totoo. At walang talagang kung saan pondo gagamitin. At nagkaroon na tayo Eli ng masamang karanasan dito nung nare-enact yung budget dati. Mahigit 10 taon na yata hindi nangyayari na nare-enact yung budget. Mahigit 10 taon na on time yung budget. So sana ngayon mahanapan ng solusyon. Pero kagandahan lang kasi dito ay yung Senado kasi talagang binabusisi. Late na naisumiti po ito sa ating mga listeners ng mababang kapulungan ng Kongreso at ang akala siguro ng House of Representatives ay dahil sa kulang na sa panahon, hindi nabubusisi. Pero nagkaabistuhan may mga sigitan. Mabuti naman ng budget. Mabuti naman Eli na merong mga parang advocate sa Senate. Kasi kung hindi, parang lulusot ito na hindi ka natin nalalaman. Kaya mabuti naman na may mga nag-expose. Nag-expose si Senator Ping Lacson. Isa po ang nanguna ho dyan. At siguro importante kasi budget at siyempre galing po ito sa buwis ng bayan. Dapat
sino, kasi limitado ma'am yung ating budget. Totoo. Dapat kung sino yung mga lubang nangangailangan, sila po mabigyan ng Totoo. pondo. Lalong-lalo na ka-Eli kasi sa mga malalayang lugar, yung infrastructure talaga kailangan na kailangan. Ayun. Okay, so mga kasama, yan po ang ilan sa mga issue na pinag-uusapan natin na may kinalaman dito po sa kalamidad. At syempre, isa rin ho sa dapat hong pag-usapan pa rin ay ito, sabihin natin kahit paano magandang balita pa rin ito, ma'am, no? Kasi dito sa Vision Lady, hindi bad news or good news, lahat po binabalita ho natin. Sabihin natin kahit paano good news ho ito, ma'am, yung medyo bumagal po yung ating inflation. 5.1% na lang. Ito bumagal pero hindi pa din naibababa sa dating Sa dati. estimate. At Kasi least kung naalala natin 2%. ka, Ellie, yung estimate dati 2 to 4 Opo. 2 to 4%. Talagang na-hit natin ang sobrang lampas sa estimates. Nag-7 tayo. Ngayon bumaba na siya ng konti. Pero kung titingnan natin yung average ka nung nakaraang taon sobrang taas pa din. Gusto sabihin pag 5% pa din yung inflation ngayon, sobrang taas pa din ng mga presyo. So bumaba pero sobrang taas pa din hanggang ngayon. So sana mababa siya hanggang mga 2% ka. Pero dito ma'am, yung nangyaring kalamidad dyan po sa Bicol at alam naman natin sa mga nakaraan ay nakapagtala ng pinakamataas na inflation dyan po sa Bicol region. Umabot kami ng 10%. So paano kaya ito, ma'am? Ito lalo pa ito maapektuhan kasi halimbawa ngayon, syempre apektado yung daloy ng mga goods. Syempre apektado yung mga pamilya na talaga nawalan. Hindi lang nawalan ng family member pero nawalan ng hanap buhay. Kaya sana mabalanse din. Yung tulong na ibibigay, sana sapat para makahabol naman yung ating mga kababayan. Ayun. Okay, so yun ho, no? At sana nga ho, talagang maging maayos po itong pagpasok ng 2019. Kaya lang, marami po nag-aagam-agam, ma'am, dahil sa noong January 1 ay naipatupad na yung second tranche ng fuel tax. At kasi sana yung hinihingi natin Eli na isuspend muna. Ang pakiusap sana natin kasi yung first tranche nangyari na nung nakaraang taon, sobrang taas ng presyo ng gasolina. Totoong bumaba na ng konti. Pero ang laking bagay sana Eli kung nasuspend yung ngayon. Kasi gusto sabihin, kontrolado muna, mabibigyan ng panahon yung mga kababayan natin na hirap na kahit paano makahinga ng konti. Pero hindi tayo napakinggan. Pinagpatuloy pa din yung pagtaas muli ng buwis sa mga fuel. produktong petrolyo. Kaya hindi tayo makakaasa na bababa pa ito. So sana kung nasuspend ho ito, ma'am, ay siguro mas babagal pa ng yung inflation. Sana. Pero yung katwiran nito ng Department of Finance Eli, kailangan daw kasi ng pera. Pero nakakasayang kasi paminsan yung perang naliligaw napupunta lang sa korupsyon. Kaya sana wag naman ganyan. Kung mayroon ng pabala tayong pagkukunan ng pera sa buwis, dapat wag na tayo mangutang. Oo nga Lalo na sa China. Napakalaki na ng utang natin. Okay, samantala at maraming dito po sa aking palatuntunan rin sa nakaraang linggo, ma'am, at marami ang mga reaksyon at nagpahayag din yung iba't ibang mga grupo ng mga overseas Filipino workers dito po sa naging pahayag ni Pangulong Duterte, yung kanyang pag-amin na noong siya pa ay teenager ay kanyang pinasok ang kwarto ng kanilang kasambahay o ang tawag niya maid at hinipuan. Talagang binanggit mama na mawalang galang na po talagang pinasok daw at inilagay yung kanyang kamay sa loob ng panty. Pero ang epekto ho kasi nito, bagamat sinasabi po ng palasyo ng kanyang mga tagapagsalita na ito po ay biro lang, pero yung epekto po nito, kasi marami nangangamba na ating mga, lalo na yung mga Pinay DH, nako, baka pasukin din sila ng kanilang amo. Sabi, hindi, yung Pangulo nyo nga, ganyan Pero bagamat sabi ko ng palasyo, biro po ito. Pero yun nga Eli, sana yung iniisip na hindi naman masama magbiro. Pero may mga biro na hindi talaga dapat ginagawa.
yung pahayag na yun parang ano tayo, nakakatakot na hindi naisip na napakarami natin mga kababayan ang trabaho, kasambahay sa ibang lugar at napakarami ng naitala na pang-aabuso sa kanila. Marami tayong mga kababayan na na-rape, marami tayong kababayan na sexually abused. Para yung Pangulo magsabi ng birong ganito, lalong nilalagay mo sa pangamba yung kalagayan ng ating mga kababayan. Parang ginagawa kasi ka Eling normal. Parang pag ginamit mo ito bilang isang biro o pahayag, parang nanonormalize yung isang bagay na napakasama. Ito sana hindi na ito mangyari muli. Pwede namang magbiro sa ibang bagay, pero wag naman sana yung malalagay sa alanganin yung ating mga kababayan. Ayun. At talagang sabihin nga natin palabiro ang Pangulo, pero sana ilagay sa tamang lugar. Totoo. Marami naman pwedeng ibiro ka, Eli, na walang maaapektuhan ng mga kababayan. Pero katulad nung nagpunta siya sa Bicol, dapat wag na raw yung mga pangalang Usman. Pwede yung mga pangalan sa Bagyo, Lenny. Sabi niya ron. Yun, wala namang problema yung Kaeli. Basta ang mahalaga, paano ba nagre-respond yung pamahalaan kahit pangalan ko yung Bagyo. Pero yung paano ba tayo naghanda at paano tayo nag-respond. Kasi hindi naman mahalaga yung pangalan ng Bagyo, Kaeli. Mas maraming mahalagang bagay. Hindi mahalaga yung pangalan. Pero yung pinaka-tanong kasi, tama ba yung ating preparations? Bakit, kung tama yung ating preparations, bakit ang dami natin mga kababayan yung namatay? Pangalawa, nangyari na yung nangyari, paano ba tayo nagre-respond? Kasi ito naman yung mahalaga dun, hindi yung pangalan. Ayun, apo. At talagang palabiro, Pangulo, sabi nga, because BP is beautiful, bigyan natin prioridad yung sa Ayun, sana hindi yun biro. Yung pagsabi niya maganda ako. Sana hindi yun. Ayun. Okay, marami naman naniniwala, ma'am, at yan po'y totoo. Hindi, pero ang mahalaga sa amin, Eli, mahalaga lalo na sa amin, sa Bicol, ang mahalaga, paano ba uma-action yung pamahalaan. Yan, apo. At samantala, pasadahan din natin, ma'am, yung ilang mga issue, lalo na po sa pampolitika. At base po sa mga lumalabas na survey, ay puro mga re-electionists at mga prominente ang nangunguna. At yung sa grupo po ng liberal, bagamat may pumapasok din naman sa top 12. Pero sa panig po ng Liberal Party at isa po kayo sa pinuno niyan, ay kumusta ho ba at paano ba maging estratehiya? Bagamat sa Pebrero pa naman ang formal na kampanya po ng mga kandidato. Ito Eli, mula naman sa umpisa, inaasahan natin to. Gano'n naman yung election dito sa bansa natin. Kung sino yung mas popular, kung sino yung mas kilala ng pangalan, talagang may advantage. Kasi yung name recall sa atin, lalong-lalo na kung napakaraming kumakandidato, yung name recall napakahalaga. Kaya nangunguna yung mga re-electionists kasi hindi pa kilala. Hindi pa kilala yung iba. Pero yung sa amin, Eli, alam namin na mangyayari to bago kami pumili ng mga kandidato. Pero yung tanong, ano ba kami? Sasakay ba kami kasi pwede ka naman maglagay, di ba? Mga artista, yung mga mas kilala. Pero sasakay ka ba sa ganun na kaugalian? Parang pag ganun kasi Eli, parang nasa-shortchange mo naman yung mga kababayan. Mas mabuti pa na magtrabaho na lang na maayos para yung mga maayos na kandidato makilala nila. At para mas kilala din yung mga pangalan. Pero yung kami Eli, 8 yung aming kandidato. Pero itong 8 ito talagang pinagpilian na maayos. Maraming debate, maraming samaan ng loob yung nangyari. Pero kami, sigurado kami na ito yung 8 sa pinakamahuhusay. Kaya kami, magtatrabaho na maayos para mapakilala yung 8. Meron naman panahon para dyan, Eli. Ngayon, bawal pa magkampanya. Pero sa amin lang, Eli. Sa amin lang, yung tarpaulin ng mga kakandidatong senador, talagang
umuulan sa amin. Pero alam mo ka, Eli, yun naman yung ipagyayabang namin. Hindi nadadala yung mga tao sa amin ng ganyan. Apo. Kung titingnan natin yung history ng pagboto ng mga tao sa amin, lalo pang nakakasama yung sobrang yung epal. may mga kandidatong hindi nga marunong sumunod sa batas. Apo. Kasi alam naman natin, talagang yung mga sobrang epal na nung mga nakaraang taon pa, nagparamdam na, hindi nga pumapasok yung sa top 12 eh. Ako sana maging mensahe natin yun sa kanila. Pag sobrang epal na, binoboto pa din natin, hindi na nga sumusunod sa mga regulasyon, bawal pa magkampanya, kampanya na ng kampanya. Pag binoto pa din natin yun, aasahan na natin na talagang maraming mga kumakandidato ang hindi susunod sa batas. Kasi ini-elect pa din ng mga tao. Kaya sana mas maging maayos ka, Eli, yung pagpili natin. Sana pinipili sila depende sa husay, sa galing, sa pagkatao. Pero kung popularity lang ka, Eli, tas magrereklamo tayo kung bakit andito pa din yung bansa natin, dahil din sa atin. Opo. So, sa ating mga kababayan, at alam niyo, napakadali na rin, no? Mag-research kayo sa bawat kandidato. Ang dali lang, ma'am. I-google mo, makalalaman mo na yung kanilang background. Yung problema din kasi ka, Eli, sa mga pinakamalalayong mga lugar, alam mo, wala namang access sa internet. Yung access nila, radyo, yung umiepal na hanggang sa pinakasulok, merong perang pampatarpaulin. Talaga may undue advantage yung kunwari nagmamalasakit talaga, pero wala naman kailin. Tanong nga natin, bago ba nitong election period, asan sila? Apo. At saka ma'am, yung ginagastos, paano yun? Saan galing? At paano babawiin? Totoo. Kasi kung gagastos ka ng ganito, saan mo yan babawiin? Kasi kinukumpit ko, tinitignan ko yung sweldo ma'am ng isang senador eh. Nasa 100,000 lang eh. Tapos kung gagastos ka ng mga 50 to 100 million or 500 million, babawiin. Ayun. Napakahirap. Talagang mag-isip-isip po tayo at siguro sa mga susunod na ating mga palatuntunan, ma'am, may mga nagre-request, no, na parang yung mga kandidato raw po ng LP makuha siguro natin. Pero siguro pag-usapan natin ka, Eli, para makilala sila lalo ng tao, i-guess natin. Ako narinig ko minsan yung isa, ma'am, na kandidatong yung Muslim na babae. Si Samira Gusto. Mahusay. Ako sasabihin ko sa ka, Eli, yung 8 namin lahat yung mahusay. Hindi biro yung pagpili sa kanila. Mahabang proseso yung pinagdaan. So talagang dumaan sa butas ng karayom yung 8 na yan. Saka hindi naging consideration ka, Eli, yung popularity. Talagang pinakahuli yon sa mga requirements. Ang pinaka-requirement talaga, asan ba ito nung wala pang eleksyon? Ano ba yung mga pinapaniwalaan? Ano yung mga pinaglalaban? Tingin ko napakahalaga yun. Yun yung obligasyon natin sa ating mga kababayan. Ayan. At syempre, inaasahan natin na umiinit na rin po yung politika sa lokal at tulad nga po dyan sa Daraga, at least na huli na at nalaman na kung sino ang mastermind. Ayon ito sa mga aligasyon, no, ng testigo. Diyan po laban po kay yumaong Congressman Bato Cabe. Yung sa akin ka, Eli, napakahalaga yung pag-resolve. Kasi hanggang hindi nare-resolve, parang lalo lang ginaganahan yung ibang may masamang balak na gawin din. Opo. Mabuti itong kay Congressman Bato Cabe. Sana yung mga pinpoint nila, yun talaga yung tama ng mga salarin. Kasi mahalaga ito para hindi ganahan yung ibang may masamang balak na gawin din. Kasi gaya nito, nahuli ka agad. Sana yung mga tinuturong tao, ito talaga yung mga nagkasala. Napakaaga pa para sabihin yon. Pero at least yung may resolution na yung investigasyon, malaking bagay na yung KL. Ayun, apo. At yun ho talaga, no? Ang sana nga ho sa mga lokal dapat talagang hinay-hinay lang ho. Kaya lang kasi sa mga naunang talumpati, yung mga biro-biroan na gusto mong maging mayor, papatay mo yung kalaban mo, mga ganong biro noon, napapakinggan natin, sana ho, wag tong mangyari mismo, no, sa ating mga kababayan. Kasi nagbibiroan dati sa speech, di ba? Totoo. Narinig nyo rin. Hindi, gusto mong maging mayor kagad, patayin mo na yung kalaban mo para tapos kaya na. Kaya nga dapat pati kayo ka, Eli, ng mga broadcasters, kaming mga lingkod bayan,
dapat nagiging maingat sa mga sinasabi. Ayun na po. Okay, samantala, bago tayo sa istorya ng pag-asa, yung mga mensahe rin natin mga texters mula po sa ating mga kababayan, ma'am. Ito ka Eli Florence Apostol Vicente. Sabi niya, nanonood daw siya kasama yung kanyang nanay, si Seferina Vicente. Maraming salamat po sa pagsama sa atin ngayong umaga. Ito Florence Apostol, siya din, from Barangay Iraya Sur Albay. Naku, sana po okay kayo dyan. Kasi talagang alam ko na grabe yung pinagdaanan. Ito Epifania Palingkod, sana hindi tinigil ang Project NOAA sa Aquino Administration para ma-predict ang dami ng tubig na bubuhos. Ito actually ka Eli, pag ikot ko, ito yung nirereklamo ng lahat na bakit hindi na-predict yung dami ng tubig na ibubuhos, hindi sila nakapaganda. Kasi ma'am, ang alam ko yun, hindi na nabigyan ng pondo yung Project NOAA na parang hindi na natuloy. Yata ka Eli. Yung problema ka Eli nito, parang parating sinusukat yung lakas ng hangin. Opo. Etong Usman, hindi malakas yung hangin, pero ang yung tagal, ulan. grabe yung ulan. Ito naman si Rosita Ernie. Salamat VP sa tulong mo at sa mga katulong mong non-government organizations. Tama po ito, nagpapasalamat tayo sa ating mga partner, NGOs. Maliit daw yung budget na binigay sa opisina namin. Hindi naman yung dahilan ka, Eli. Hindi dahilan yung maliit na budget. Gaya sa amin, maliit ang budget, pero namamalimos kami sa aming mga partner agencies. Ito Gina Garinga Andongo. At ito taga Bicol siya. Maraming salamat po. Ito Toronto, Ontario, Canada. Ito masigasig natin tong listener ka Eli, si Estrella Robles. Nena Omega, maraming salamat po sa pagsama sa amin. Joan Bernal. Meron din tayo mga kasama. Parang first time ito ka Eli. Efren Vicente watching from Tiverton, Rhode Island. Ayun. Merong ilan din na taga Hong Kong, Josie, kilala ko to, si Josie Vergara, saka si Epifania Palingkod. Ayan, madalas din natin tong kasama. Renato Gatchalian watching from Virginia. Ito bago din, Arnel Alagar watching from Shizuoka, Japan. Sana tama yung pag-pronounce ko. Malu Agapito, ito, from Hong Kong din. Reyes Mendoza, Honest. Ewan ko kung ito talaga yung pangalan niya. From Las Piñas, Renato Gatchalian, Ami Bula, marami pa to. Kaeli, sabi niya, salamat Vice President sa pag-visit niyo personal sa Patitinan. Ito yung lugar Kaeli sa Sangay na pinuntahan ko na napakarami yung landslide. Malu Agapito, nakikiramay daw sila sa mga naging biktima. Ninita Arapan ganun din. Sana daw magtanim ulit ng mga puno para hindi na magkaroon ng landslide. Ada Havellana Loredo, pareho din. Dapat daw yung mga local government units must work harder at reforestation. Matuto na daw sana tayo. Ayun. Kaeli, ngayong umaga, napaka-espesyal ng ating bisita. Matagal na namin itong guardian angel, Kaeli. Matagal na namin itong guardian angel mula pa nung nasa kongreso ako. Tumutulong na siya, pero yung nakakahanga sa kanya Kaeli kasi napakabata pa. Napakabata niya pa. Yung ating bisita ngayon si Alex Eduque. Magandang umaga sa iyo, Alex.